Hi, good Good afternoon. afternoon po. Mami Irish, can you tell us po about you being an OFW po and saang country po kayo at ano po ang trabaho po natin doon? I'm Irish May Castillo, single mother. So I have two kids, three girls. Mahirap siya being a single mother. At this moment, masasabi ko ring okay na kasi nga sa Dubai po ako nagtatrabaho, chef, sa family. Ilang taon na po kayo sa Dubai, Mi? Oh, 13 years. 13 years. 13 Nung years. first kayo nag-out of the country, Dubai na talaga or you've been Oh, to hindi. other countries before No, nag-Dubai? I was working before in Lebanon. That was 2004. Unfortunately, nagkaroon ng gera. The 2007, I'm working as a home care, like caregiver sa Singapore for 2 years. With the current family po na you're working with right now, ilang taon na po kayo sa kanila? I'm with them like 6 years na. So what inspired you po no to be an OFW? I'm a single mother, so I have to try to give them education. Though mahirap, pero at least 'di ba? Nakatapos din yung isa. Family po talaga ang main reason po talaga, no? Hmm, Kung bakit po sabi. talaga nagsasacrifice ang mga parents or a mother like you po para mabigyan ng magandang future po talaga ang mga anak po nila. So, Kim is very lucky to have you po. We heard din po that you're also a Golden Haven investor po. So, Opo. tama po ba? Opo. So, matanong lang din namin, Mami, tawag dito, paano niyo po una nakilala si Golden Haven po? Nung time na nag-a-apply si Kimberly ng work, and then like a month or so, nag-open up siya sa akin, Mami, ano kami, baka gusto mo. Sabi ko, pag-isipan ko muna. I have nothing. Wala talaga ako ni isa. But then, nang nag-open up si Kimberly regarding to this, it's nice to be ready, di ba? Para hindi naman burden sa mga anak ko. That's true naman po. Pero mami, going back, kasi di ba sabi niyo po si mother is nag-early departure eh, di ba? So, nung namatay si mami po, meron na kayong memorial nun or wala talaga? Ang mom Ah, ko lang, ang mom ko lang talaga. opo. Sila lang, oo. Mm, Ako mismo wala kasi sabi ko nga sa anak ko, let's start na to invest for our own. Yung hindi dahil sa namana or ano whatsoever. At least sabi ko gusto ko yung atin lang. Gusto ko. so din talaga ma'am yung naging mindset talaga natin na aside from future use, is pwede rin siyang investment, di ba? Na pag bumili ng memorial, pwede ipagamit, ibenta sa iba, ipagamit din sa iba if ever. Oo. I see. So, Miss Jenny, ano po ba tingin ninyo yung dapat tandaan po ng OFW pagdating sa mga investment? Marami akong mga nakakausap na OFW po. Nag-hesitate po sila sometimes to invest on something. Especially once hindi nila nakikita. Like once, or anything, basta nag-involve na po ng pera na outside of the regular expenses. So ano po yung pwede yung sabihin sa kanila, especially when it comes to investing or investment po? First thing is to save money. Ang OFW, hindi naman yun forever, hindi lifetime. Uuwi at uuwi pa rin tayo sa family. And ang first talaga na fears ng mga OFW is yung nagtatrabaho sila, kahit kalabaw sa labas, and then when they get home, alam mo yung treatment ng family kasi you're nothing anymore. You're nothing anymore. So, hindi mo na makikita o makukuha yung respeto, tsaka yung kailangan mo na alagaan ka nila. Let's say, hindi ka naman imbalido siguro, no? Pero yung, syempre, mindset kasi nating Pilipino, um, ako yung tumutulong dati, why not tulungan nyo rin ako na andito na ako sa Pilipinas? Pero for me, ang mindset ko, hindi obligasyon ng anak ko yun sa akin. Kasi nga, obligasyon ko bilang nanay na nakapagtapos sila, na ibigay ko yung needs nila kahit papaano. Pero syempre, bilang OFW, pag umuwi ka sa Pilipinas, kailangan mo talaga yung savings. Savings, tapos yung settled ka na ba? Para pag nag-rest ka na, nag-for good ka na sa Pilipinas, you have something. Hindi mo kailangan na maging burden ng anak mo. Ang fears din nila, isa din yung
wala silang uuwian. Hindi nakapag-prepare. Gaya nito, investment. So, yun din ang masasabi ko bilang isang OFW na sana mag-iipon tapos yung naka-prepared tayo. Kasi hindi natin alam, life is unpredictable, right? So, hindi natin alam anong mangyayari. Yes. Let's say, walang pera, walang naipon, but at least, merong naitago na investment. That's right. Ang sinasabi ni Mami Irish is yung wise investment talaga siya. Na ilagay sa tama yung mga napaghirapan, katulad ni Mami Irish na isang OFW, mailagay sa tamang investment yung pinaghirapan nila. Maliban sa syempre, nag-sacrifice na nga si Mami na malayo sa pamilya, sa tamang mapupuntahan yung pera na pinaghirapan. That's so true. That's so true. Yeah, especially kasi itong mga klaseng mga tao na to, yung mga taong nag-work hard talaga. Sila din yung mga klase ng tao na ayaw nila nagiging pabigat sila in the future. 'Di ba tama, Mami? Especially if sanay ka talagang gumagawa, sanay ka na you are working, ayaw mo nagiging pabigat ka. So as much as possible, you would like na pag ako ay nag for good, I don't wanna be a burden sa mga anak ko. Sabi nga ni Mami kanina, 'di ba? I don't wanna be a burden. I want to stand on my own. So diyan Totoo yun. pumapasok yung mga savings mo, yung mga investment mo, kung ano-ano man 'yan, 'di ba? Kasi later on, yan din yung tutulong mo for you to be able to withstand the test of time. Ang hirap lang din kasi po ng mindset ng iba, kahit hindi naman po OFW, yung parents ba na naipagtapos nila yung mga anak nila, ang mindset kasi nila, nakapagtapos na yung anak ko, so ikaw na rin yung ano sa akin, yung ganyan. Ayoko maging burden sa anak ko kasi may buhay din silang bubuuin, di ba? Meron din silang buhay na mabubuo. Ang obligasyon ko is buhayin siya. Pero hindi niya obligasyon na Yeah. buhayin ako. Kung i-repay siya na ni Kim eventually, thank you. But if not, thank you pa din, di ba? Oo, yun Kasi, lang yung point. Yes. Ang point lang bilang kasi, isang anak, opo. ang point lang kasi, kung ako naghirap na buhayin siya, ayoko na maghirap siya in the future. Gusto ko nung settled siya. Yung, oo sige, maghihirap, pero kaya isolve. Pero ayoko na magiging burden Yes. ako bilang nanay niya na buhayin, alagaan. Ayoko yung ganun. Let's say I'm a strong person. Paano naman yung anak ko? Baka hindi. It does not necessarily mean kasi na if strong personality yung mother, di ba, or yung parent, automatically magiging ganun ang anak. Sometimes Oo. nga, sa sobrang strong ng mother, nagiging weakling yung anak. Kasi iba-iba tayo ng Oo, tinatahak na iba-iba landas. Di ba, talaga. Mami? Iba-iba. Tingnan mo, Kim, ha? Ayaw ni Mami na maging pabigat sa'yo. Kaya nag-invest na siya ng Golden Haven for whatever happens next. Kim, you're Thank very you. You're very blessed to have such a wonderful mother na ang iniisip is kapakanan niyo more than herself. It's really hard to be an OFW. Me being an OFW child din. Kasi mami ko din is nasa US naman po. So being an OFW child is really hard. Like katulad din niya ma'am, ilang years na kayong working. My mom din, sa loob ng 15 years, I saw her once lang nung umuwi siya. Nung 2022. Pero she stayed here for a week lang. For a week. At least si Kim Oh, po, Wow, ha? nandyan siya for 1 month. 'Di ba? That's every year, di ba? every Hindi year, siya Every 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 day. year. year. Yun lang Mm-mm. ang swerte ko kasi sa Mabait Dubai yung kasi by amo mo. contract every after 2 Mm-mm. years. Pero ang ganda lang ng boss ko kasi nga allowed niya ako na umuwi every year. Actually, mami, ang sister ko kasi yung OFW shows. She's a teacher in Vietnam. So, Oh, nakikita namin siya. Less than a month lang din. Every year. Actually, starting last year lang din siya umuwi. Nung pandemic talaga hanggang 2023, walang uwian yan. Nung nag-Vietnam ako nga siya. 9 years before umuwi. At least ngayon, sunod-sunod na din. Mm-mm. Yan yung Sunod-sunod mahirap kasi. kasi Oo. back ano kasi 2013 when I was in Abu Dhabi, hindi ako naging maswerte. Okay. Mm-mm. So I was like TNT for 5 years. Mm. TNT. Tapos, oo po. Ang hirap nun, Kahit mami. anong trabaho, pinasok ko na. Oo. Manicure, pedicure, hair color, massage. Hindi ko Yes nga alam na po. ganun pala ako ka-talented. Ay, very Lumabas skilled. lahat At ng least, mami, skills. very Oo. skilled. Nagkaroon ako ng part-time job na 3 hours and a half. Naging clown ako. Opo. Oh. Then, yun, at least nakabayad po ako ng bed space ko.
Tapos, okay Oo. naman, consistent po yung padala ko every month. Kahit maliit, hanggang sa nag-offer po yung UAE country ng amnesty, that Sa was mga TNT. 2018, nag-apply po ako. Mm-mm. Oh. Na supposedly na 120,000 dirhams na fines, naging zero po siya kasi that was Ramadan that time. Salamat ako that time kasi I was thinking na umuwi. And then, magka-college si Kim. So sabi ko, pag Mm. umuwi ako, back to zero. So, ginawan ko ng paraan na may ayos yung status ko sa UAE. Kaya hindi ako umuwi, naghanap ako ng work talaga. Grabe talaga ang persistence ni Mami, no? Just to provide for the family. Kaya you are really blessed, Mami, kasi Yeah, sobra po. your heart is very, very good. And syempre, basta pamilya Ako ang talaga naiiyak. ang pusa. Ako rin naiiyak din ako eh. Kasi nala ko mami ko. Pero hindi kasi, basta yung heart mo is really for helping your family. Yung miracles talaga or blessing, talagang magbubuhos at Oo, darating talaga sa'yo in its perfect time. Actually, totoo ma'am, lang. nai-imagine ko yung yung daily struggle mo during the 5 years. Imagine mo, di ba? If TNT Oo, ka, so tago parang ako ng tago. Di pa ako babantayan mo yung mga nilipat. pulis kasi baka, may mag-check kasi talaga yan every now and then. Nahuli nga ako eh. You're Nahuli living ako in sa train. fear. Nahuli Nahuli ako sa kayo, mami? train. Ah, Ano, ano kasi nga, nangyari po nasunod ako nun? ng train, going to, part-time job. Meron kasing buffet sa bahay. Tapos, na-hired ako like 5 hours, Server, part-time serve. server. Nasa Mm-mm. loob ako ng train. Yung katangahan ko, kumain ako ng bubble gum. Bawal kasi yun. Tapos may checking ng mga note cards, yung parang yung cards na pang biyahe mo. Busy ako sa phone kasi nagre-reply ako ng mga messages. And then nung nasa akin na yung lalaki sa harap, yung tinatawag nilang RTA checker, inanon ko, binigay ko rin. Tapos binalikan niya ako, sabi niya, you have something. Sabi niya ganon. So, sabi ko, ha? Nilunok ko ba naman yung bubble gum? Hindi ko alam. Nagpanic ako eh. So, nilunok ko yung bubble gum. Tapos yung mga mata ng mga kabayan, as in, walang tutulong sa'yo talaga. Mag-isa ka. Yung mga mata ng mga kabayan sa harap ko, yung parang hinuhusgahan ka na. Buti na lang nakapag-lipstick ako kasi kung wala, talagang putla. Makikita, namumutla ka. Tapos yun, sabi ko kailangan I have to do something. Wala pa naman akong pera kasi kakabayad ko lang ng renta ko. Tapos yung laman ng wallet ko ng 50 dirhams lang. 50 dirhams. Tapos sabi ko, ay Pamasahe. sir, I'm really sorry. I don't know anything. I'm just 2 weeks here in Dubai. Naglay ako. So sometimes, white lies can help. Sa totoo lang. Ang sabi ko talaga, hindi ko kasi alam na ganito pala yung patakaran nyo. Sabi niya, saan ka ba pupunta? Sabi ko, I'm having my interview sa boss ko. Pupunta ako ng MOE, Mall of Emirates. Sabi ko gano'n. Tapos naibigay ko na yung mga papers ko andun sa kanila. If you want, you can call him. Sabi ko gano'n. Pero hindi totoo. Sabi ko, sana na lang. Pagkatapos talaga, sabi niya, binalik yung null card ko. Sabi niya, next time, be aware ha, bawal yan. Kasi, sunod tayo sa rules. Sabi niya gano'n. Tapos na, pagtalikod ko talaga, parang, namanhid yung legs ko sa kakatayo. Sabi ko nga, oh my Parang umalis yung God. soul ni mami sa katawan niya. Kasi mag-isa ka talaga. Walang mag-aano sa'yo doon sa loob ng train. Nobody Sabi ko would nga, dare, di ba? Tukuan ito niya na To makisali ba? interfere, yeah, to interfere Mm-mm. with the buti na sky. lang nagkaroon ako ng light sa utok. Sa utak ko ba? Tung! Gumanon. Nagkaroon ako ng idea na sabi ko, okay. Sabi ko lang, bago ako dito sa Dubai, pero tatlong taon na ako nagtatago pala. Para talaga sa akin na Mm-mm. makapag-survive. Yes. So, Yes. survivor si Mami in all aspects. No, survivor sa pagiging TNT, survivor para Sa maging isang gera. single mother si Mami, survivor being a Provider. provider for the family. Grabe. Ito magiging tagline natin kay Mami, the survivor mom. Mom Ay, thank Irish you. Castillo. Ayan, napakagandang title nun, no? Jenny, no? For our first Yeah. episode talaga. Magandang maganda. Ano po yung message mo sa kapwa OFW mo pagdating sa investment?
First thing is mag-ipon. Think wisely. Pumili talaga ng magandang investment, insurances, para pagdating natin sa finish line na magpahinga sa sarili nating bansa, meron tayo. Gaya ng sabi ko, ayaw ko maging burden sa anak. And lastly po, of course, your message po to OFW din na mga OFW families na naiiwan sa Philippines. Kung meron po kayong ate, mama, mami, nanay sa ibang bansa, kahit na simpleng kamusta lang. Kasi mahirap din. Minsan pagod din kami. Drain. Yung, ano kasi, yung message, simple message na, ay, mami, kamusta ka? Kasi minsan, ano din yung homesick. Homesick it is. It is really real na ano. Yun yung kalaban. Tapos minsan kasi nagkakasakit din kami. Yung pagod, sakit ng ulo, ng katawan. Simple message na, kamusta ka? Kumain ka ba? Nagpapahinga ka na ba? Simpleng ganon, okay na. Kaya sana yung mga pamilya sa Pilipinas, yung mga pamilya, mga anak, huwag kayo hingi ng hingi. Hindi naman. Hindi kahit papaano na nagbibigay yung parents ninyo, ate nyo, mama nyo, gawan nyo din ng paraan. Kasi yung sahod namin, isang beses lang isang buwan. Hindi naman yun na hihingi ka andyan agad. Hihintayin pa namin yung isang buwan. O otherwise, hahanap kami ng paraan, uutang kami. That's real. Uutang kami para lang maibigay. Kaya noon, kay Kimberly dati, sabi ko kung may bayarin, kung may ano, gawan mo ng paraan. Hiraman mo muna, papalitan ko. Yun yung ginagawa namin dati. So, sana lang, yung mga pamilya, okay naman humingi pero sana consistent yung communication. Kasi yun yung gamot namin, communication. So true. Naiiyak na naman si Jenny kanina. Pero hindi Umiiyak tama. na, tumutulo na nga. Hindi, pero Actually, tama totoo kasi kasi si Mami. yan. Totoo, totoo. Oo. Kasi A tama yung simpleng sinabi ni kumusta can Mami. go a Oo. very long way. Yung pag may sakit ka, wala ka namang ibang pwedeng mag-alaga sa iyo eh. Kundi Wala. sarili mo lang. Kaso nga lang yung minsan na message nakamusta, nakaka-trauma din eh. Kasi yung kasunod pa utang. Di True ba? po. Totoo. So kaya hindi ako nagre-reply. Antayin mo muna kung ano yung kasunod na message sa kumusta Oo. before mo isin. Oo, totoo yun, totoo yun. Saka hindi naman din po kasi lahat ng OF. Akala kasi po ng karamihan, pag OFW ka, madami kang pera. Pero Oo. kaya ka nga nag-OFW kasi madami ka ding obligations. 'Di ba? Na Magastos din. kailangang i-fulfill. Hindi naman Mm-mm. sarili mo lang ang i-fulfill mo, but the needs of your family naman din talaga siya. Balik lang tayo ulit. Golden Haven investor ka. Sa mga kapwa OFWs niyo po na wala pang memorial lots or is thinking of investing in memorial lots, ano pong magandang message niyo po para sa kanila? Mag-invest na kayo. Kilalanin nyo yung Golden Heaven. Sana, pag-isipan nyo ng maigi para malaman nyo at makilala yung Golden Heaven. Like me, at least napag-isipan ko naman ng maigi na mag-invest na din. Kasi gaya nga ng sabi ko, ayaw ko maging burden. Tapos hindi mo din pwedeng sabihin na mamaya ka na namin ililibing pag may pera na kami. Oh, hindi din pwedeng i-cremate. Mahal din naman yung cremate, di ba? Tama. At hindi din lahat is Gusto accepted ang na nila yung sa cremation. cremation. That's so true. Pwede That's din. so true. Oh. Pero Ay mahal na. pa rin eh. Mas maigi talaga na ano, mas maigi talaga na unti-unti mo. Yung prepared ka talaga. Yun yung maganda. Tama. Hindi isang baksakan, mami, eh, Yes. no? Hindi isang baksakan. Masakit Oo. sa bulsa ang isang baksakan. Tama naman, tama. At ubos ang savings pag Uy, isang totoo yun. baksakan. Tama, tama. Tama naman. Grabe, no? So, grabe, Jenny, no? Sobrang ganda nung conversation natin with Mommy Irish. Ang daming brings back memories being OFWs tayo. May family member na OFWs to investing, to iyakan portion. Kasi dana ni Mommy Irish ito.
Pero grabe sobrang naramdaman mo yung love of a mother. Grabe, all in one si Mami. Grabe, saludo kami sa inyo, Mami Irish. Sobra sobra. And we're very, very grateful to you, Mommy Irish, no, for really saying yes to this invitation of being interviewed. Thank you so much po. Bye. Sige po. Bye-bye po. Thank Welcome. you.